restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Ako po, Omina Valdez Rodas, 72 years of age. Nakatira po dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangban ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, marami sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balangban ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mga kagwanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Gwanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Kalasyaw, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Gwanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four: Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Gwanzon Bulilit 2025, Miss Gwanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Gwanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Gwanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Gwanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Gwanzon Festival 2025. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ.
Early in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabigyan ka po sa anod balang sinansakay pinablindo mo rin na sayan programa tan oila kumonyo watang kayo masiglat, masayaksak at sayan agaw na Sabado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong mga karamdaman, ano man po ang inyong mga iniindang sakit, pwede po nating ikonsulta yan kay Dr. Glenn Soriano ng Ikarma Health Option. Yung CP number ni Dr. Glenn is 0916-672-6056. 0916-672-6056 at 0919-991-7986. 0919-991-7986. Ang telephone number naman ng ating himpilan 0968-677-7070 at 0920-954-8473. Lahat po ng inyong mga karamdaman, ano po ang inyong mga sakit, pwede po nating ikonsulta kay Dr. Glenn Soriano ng Ikarma Health Option. Pag-uusapan po natin ngayon itong mataas na blood pressure dahil nga po sa tindi ng init ng araw, marami pong nagkukulaps at kuminsan maraming natutumba, inaatake at kuminsan maraming nababaldado. Kaya delikado po itong mataas ang blood pressure. O unang-unang nag-message mula dyan sa San Diego, California, si Nida Mondaris Obispo. O, kung gusto mo, magpapackage ka ng Ikarma. Darating dyan sa San Diego, California. Good morning, Doc! Good morning, partner Orly, at good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWIC at lahat ng nanonood sa ating live streaming. Especially itong katatawag na natin ng caller from San Diego. O, kumusta dyan sa yung ating mga kababayan sa San Diego at aking mga kapatid dyan sa San Diego. Dalawa sila dyan. Okay, kung kailangan nyo na ba ikarma dyan, kumonsulta kayo sa akin at padadala natin dyan sa San Diego para marami kayong yung grasya ikarma at maraming gagaling dyan sa inyo. Yan. Hapon na ngayon sa San Diego, di ba? Yes. Yeah. Oras ang difference natin. Parang 4 hours, parang opposite time of the day. Parang mga alas 4 nila doon siguro, yes. O alas 3. So, pag-uusapan nga natin dito, yung tulad nga ng sabi ni Dr. Glenn, yung high blood pressure na kung saan ito ay matindi dahil hindi po basta-bastang karamdaman o sakit ito dahil delikado ito, Doc. Yes, ito masabi ko lang, ang high blood pressure, isa ito sa mga traitor na sakit. Yan ang tawag natin traitor kasi ang yung kasama ito sa chronic diseases. 'Di ba? Usapan natin dati itong chronic, yung bang overtime, matagal na nasa iyo, hindi mo alam. Kaya malalaman mo lang kung medyo malala na. Kaya traitor na yan. Kung lumabas yung signs and symptoms ng hypertension, yung talagang yung bad effects ng hypertension na chronic, long term, ay marami nang involved na organs eh. Involved na yung utak mo, involved na yung liver mo, involved na yung heart mo, involved na yung kidney mo. Yun, pag lumabas na yung symptoms, malala na. Mahirap nang ayusin. Mahirap na, okay. So, bakit maraming nagkukulaps? May natutumba na lang basta, Dok, at itatakbo na lang sa ospital, itutubuhin na. Bakit ganun biglahan? Kasi yung symptom na yan, yung fainting,
Yung medical term syncope, ang tawag dyan, is caused by basically loss of oxygen to the brain. Yan yun. So, loss of oxygen to the brain can be caused by several things Ganon. It's either yung parang shock, low blood pressure. Talagang wala na ang blood pressure kasi parang may heart failure. Okay? It can be caused by fainting, inadequate blood supply to the brain caused by dehydration. Dehydration, dahil syempre sobrang init, sobrang pawis, hindi napapalitan ng tubig. Dehydration can actually cause electrolyte imbalances. Ano naman yung electrolyte yung tinatawag natin? Yung electrolyte, ang pinakamahalagang elements dyan sa body natin is yung mga sodium, potassium, calcium, ganon. Yung sodium, potassium, calcium, yan yung pinatatlong electrolytes na para nagpapatakbo ng ating kuryente sa katawan. Kung sobrang isa o kulang ang isa, yan yung mga control ng tibok ng puso. Di ang puso natin parang may kuryente din Ganun yan may kusa siyang kuryente. Pero itong nagpapatakbo ng kuryente ng katawan natin, involved dyan ang sodium, potassium, calcium. Kaya kung isa sa tatlong yan kulang o isa sa tatlong yan sobra, maaaring mag-cause ng yung mga irregularities ng kuryente sa ating katawan, darating din doon sa syncope o yung tinatawag na himatayin ka. So kung kalagitnaan ng yung activity mo, nasa dagat ka, nagbibisikleta ka o nagja-jogging ka, bigla ka na lang parang nahilo, o darating ang point din magko-collapse ka dahil himatayin ka, magfe-faint ka. Okay, masama ba talaga itong magfe-faint? Pero masama nga yan kasi nakarating ka sa pinakadulo ng danger level ng yung pag-function ng katawan mo. Okay. Pero on the other side naman, yung pag-faint na yan, para bang gawa din ng ating Diyos yun Sabi ko parang protective mechanism yan. Para hindi mo itutuloy yung ginagawa mong masama o hindi maganda. Patutulugin ka lang talaga ng katawan mo. Pahinga ka na. Kung ayaw mo pahinga nga kita. Patutulugin na kita. O yun, so mag-faint ka. Pag nag-faint ka, magte-take over na, wala ka na control wala, unconscious ka na. So, parang magre-rest na yung body mo ganito. Sana mag-recover siya. Kung hindi cardiovascular accident, yung inatake ka o para bang babalik sa baseline ang katawan mo. Yung normalize ang puso mo, o babalik yung breathing mo, hindi ka na magpapanik at sana makarecover ka. So kung kayo mga observers, nakakita kayo na nagfe-faint, ang first impulse nyo dyan, mga first aid nga yan di, huwag nyo masyadong isisiksik yung victim. Marami yung nag-uusyoso dyan. Nandun, hinimatay na nga. Tapos nandun kayong lahat. Hindi na makahinga yung tao. Bigyan nyo ng konting espasyo, paypayan nyo, punasan nyo, palamigin nyo. Depende kung ano nangyari. Kasi yan ang kailangan ba. Yung sabi ko kanina, kulang ng oxygen sa utak. Kung nandun kayo lahat sa tabi niya, walang makapasok ng hangin, paano makahinga talaga yon? Yun, so yan ang gagawin natin. First aid sa mga hinimatay, dahil sa whatever cause, is bigyan nyo ng konting air, oxygen at space para makatulong. Painumin mo ba ang tubig o pupunasan mo ng... ang maganda pupunasan mo kasi hindi natin alam yung sinasabi nila, lalo sa mga emergency ng hospital, yung sinasabi na NPO, nothing per oram, nothing sa bunganga kasi kung unconscious yan, bigyan mo ng tubig, parang malulunod yan Yung aspiration ng tawag, imbis na malunok nila sa tiyan, baka pumunta sa baga. Yun ang problema noon. So yung mga unconscious, ingat lang, punas-punas lang hanggang sa cover. Kung medyo nag-regain ng consciousness, painom-inom ng konti-konti. Sip-sip lang, sips lang. Kahit na ice cube lang para hindi talaga biglang iinom. Okay. Itong high blood pressure ay kilala rin natin na hypertension. Pero ito ay walang symptoms to, di pa, Doc? Parang kumbaga sa asymptomatic. Well, marami nga dyan kasi initially asymptomatic
kasi ang katawan natin, ang body natin, meron tayong adaptive capability. Ang katawan ng tao, pwede siya mag-adjust o mag-adapt dun sa immediate situation para makakope ang body. Ganun yan eh. Okay, in coping, para makahabol ang katawan, mag-a-adjust siya. Ganon. So, sa pag-adjust ng katawan natin, hindi mo masyado mararamdaman yung bad effect ng etong sabihin natin hypertension. Okay? Meron mga pasyente dyan, yung sinasabi nila, kung halimbawa mag-check tayo ng blood pressure tapos nakita natin masyadong mataas. Hindi alam ng pasyente, parang random lang. Incidentally, nag-check natin ng blood pressure at nakita natin mataas. Sabihin ng pasyente, kakabigla naman. Wala naman akong nararamdaman, mataas pala. Ganun pala yan. So yan ang danger, na hindi mo nararamdaman na mataas ang blood pressure, yan pala, sinisira na yung katawan mo. So yan ang sinasabi yung maraming walang symptom, ganon. So, paano natin maiwasan ito, yung ma-avoid mo na meron kang hindi na diagnose na hypertension? Una-una, may subtle signs and symptoms naman. Subtle, ibig sabihin yan. Kung dati-dati, mag-i-start yung mga ng hypertension, mga late adulthood eh. Yung mga childhood, mga adolescent, teenager, wala pa masyado yan eh. Okay. Pagdating ng mga, yung mga 30, itong mga panahon ngayon, 30 pa lang eh. Dati-dati, nasa 40, 50. Yeah, sinasabi nila, life begins at 40? 40. Yung palang mag-uumpisa yung buhay sa 40, pag-umpisa na yung sakit. Pati sakit, yon. Dati-dati, life begins at 40. Begins talaga, totoo yan, kasi wala pa rin ang sakit. Ngayon, etong mga generation ngayon, life begins at 40 nga. Unfortunately, yung sakit began 10 years earlier, at 30. Ganun yan. So, starting at 30, kung ang lifestyle ninyo for the past 10 years, sabihin natin 20 to 30, at 30 naramdaman mo ng subtle symptoms, sabihin natin nung teenager ka pa up to 20, mahilig ka magbisikleta, mag-jogging, very active ka. Pagdating mo na 30 to 40, between those 10 years of life, para bang humina ka, hindi kasi kating bilis ng dating takbo mo, hirap kang gumising, hirap kang matulog, hirap kang maglakad, wala kang appetite, tumataas yung timbang ng katawan mo. Ito mga subtle signs, konti lang yan eh. So kung dumating yung mga signs and symptoms na yan, panahon na magpa-check up. Yun ang sinasabi natin. Yung preventive medicine ay importante dun sa mga time between 30 and sabihin natin 40, 50. Preventive medicine na yan kasi in the first 30 years of your life, yung lifestyle mo pangit. Yan yan. Yung wala kang exercise o kulang, appetite mo abusado, tapos puro ka stress. Pero for 30 years, ganyan ang takbo ng buhay mo. Siyempre, pagdating mo ng 30, 40, para bang yung makinang pinahirapan mo, bibigay na yon. So, check up na. Ganon. Okay. Kung minsan may nakakaramdam ng severe headaches, chest pain, nahihilo, malabo ang paningin, nahihirapang huminga, o kaya minsan nagsusuka, at ang pinakamatindi dito yung anxiety na tinatawag natin, Dok. So ito na yung mga symptoms ng hypertension or high blood pressure. Yung binanggit mo kanina, naalala ko yung anxiety. Ang root ng anxiety ng tao, yung parang ninenervyos parang di mapakali, anxiety. Baka para bang bigla na nang guguho ang mundo. Kaya yung alalang-alala, yung anxiety, tense ka, para bang lagi kang may inaabangan, ready to fight. Yan ang sinasabi nila. Yung ready to fight na yan, yung lagi nag-aalala, yung tense ka, nervyoso ka, ang root niyan is adrenaline, stress level. Okay, kasi kung lagi ka ng stressed, adrenaline laging mataas, yun ang frequent yung cause o yung patunguhan nun is high blood pressure. Kasi yung adrenaline increases your blood pressure. Okay, increases your blood sugar. So yan ang nangyayari dyan.
kung lagi ka ng yung anxious anxiety, lagi kang handang lumaban, lagi kang nervyos, yon ang beginning ng hypertension na sakit. Yun. Pag-ingatan po natin yan. Ngayon, paano po natin mapapababa itong blood pressure natin? Well, By the way, bakit kaya tumataas ang blood pressure? well, ang blood pressure is may physiologic at saka meron talagang pathologic. Ibig sabihin niya, physiologic, para bang normal sa katawan yon, yung katawan mismong gumagawa. Okay? May pathologic. Ibig sa pathologic, meron talagang diferensya ang katawan mo. Ganon. Pwedeng merong abnormal yung development ng katawan mo. Merong abnormal na secretion ng mga hormone, nagpapataas ng blood pressure. So, yan ang mga causes. It can be physiologic or pathologic. Ngayon, ang ugat ng taas ng blood pressure, dalawa lang siguro yan eh. Either barado yung mga ugat o masyadong masikip yung daanan dahil sa yung tension ng muscle sa loob ng mga ugat. Ang artery, para bang ito, ma-education din ng mga tao, dalawang klaseng ugat sa katawan natin. May artery at saka may vein. Yung artery, yan yung merong muscle sa loob ng walls niya. Yung arterial muscle wall, meron talaga muscle yan para mag-constrict, pasisikip yun eh. Yung veins, walang muscle yun. Okay. Parang drainage lang yan eh. Drainage eh. So, hindi kailangan ng muscle yon. Yung artery meron. So, yun ang subject. Yun doon yung magkakaroon ng konting pasikip dahil meron siyang muscle na nagte-tense, nagko-constrict, na pumipigil ang daloy ng dugo. Yan yun. Okay? So, yung muscle ng artery, affected yon kung meron stress. Kasi kung may stress, may adrenaline, may constriction ng blood vessel, ang result nun is hypertension or high blood. Ganun yan eh. So, yan talaga ang meaning ng hypertension. Medyo masikip yung mga ugat dahil sa kung ano man ang cause. Yun. Okay? So, itong binabanggit natin. So, yung mga ugat dyan, yung mga ugat na malalaki o yung ugat na maliliit? Actually, lahat ng ugat affected. Okay? Meron tayong yung pinakamalaking artery ng katawan natin, yan yung tinatawag na aorta. Ang aorta, yan yung pinakamalaki na tubo, main line nanggaling sa puso natin at nagsasanga-sanga yan papunta sa iba't ibang parte ng katawan natin. Yung pinakamaliit na artery, ang tawag ngayon doon is arteriole. Maliit na yan, maliit. Parang straw lang. Mas maliit pa nga kaysa straw. Yung arterioles natin sa mata, sa kidney, at sa mga daliri na mga dulo ng daliri natin. Arterioles yan eh. Ganun yan eh. So, halimbawa, nasugat yung dulo ng daliri mo, dudugo ka agad yun. Ang natamaan doon yung arterioles, yung ganun yun. Maliliit eh. Ang liit-liit, para mga sinulit na nga yun eh. Artery din yun. Ngayon, ano ang nagbabara? Siyempre, una magbabara, yung pinakamaliit. Okay. Yung malaki, hindi pa magbabara kasi masyadong, baga sa mga plumbing sa tubo, di 4 yan eh. Ito yung mga artery sa daliri natin, para mga sinulid lang yan eh. Ganon. So, siyempre, kung maraming dumi na daloy doon sa dugo mo, ano magbabara? Magbabara siya doon sa pinakamaliit, dulo. O ano yung mga dulo? Mata. Kung nagbara yung pinakamaliit na ugat mo sa mata, mangyayari sa'yo, bulag. So pagka yung maliliit na ugat natin pumutok, dudugo. Ganun yan sa mata. Yung maliliit na arteriole, na nagsusupply ng dugo sa mata natin, pumutok, bulag ka. Kasi may dugo doon sa mata mo na siya na nandaanan ng image eh. Bulag ka. So anong kadalasan na pumuputok? Yung malalaking ugat o yung maliliit na ugat? Yung maliliit. Yan yung pag maliit na ugat sa utak mo, pag pumutok yan,
cerebral hemorrhage, CVA, cerebrovascular accident, CVA ang tawag doon. Okay. Pumutok yung ugat sa ulo mo, dumugo, kaya ka na unconscious o baldado. Yan ang stroke ang tawag natin dyan. Okay. So, Iba rin yung aneurysm. yan, okay. Buti na itanong mo yan. Ang aneurysm naman is ang description niyan, yung sa, hindi ko lang kung paano natin ida-dialect, ballooning out of an artery. Balloon. Lumolobo. Lumolobo. Merong isang lugar doon sa ugat ng ugat. Marami yan sa malalaki. Hindi sa maliit. Malalaki. Yung aorta, di ba sabi ko pinakamalaki yon. Parang tubo nagkaroon ng lamat. Imagine mo, yung D4, D3 na tubo, nagkaroon siya ng lamat. O lumobo. Manipis yung kanya. Kaya nga siya lumobo, hindi kaya yung pressure. Yun ang aneurysm. Okay. So ano nang cause ng aneurysm naman? Yung mahinang development ng yung walls niya, yung dahil sa malnutrition, pwede rin yun. Kaya infection, yun yung mga causes ng aneurysm. Pero yung aneurysm, dahil numinipis yung balat, yung lining ng artery, pag manipis yun, subject mo sa pressure, lulubo talaga. Pag sumobrang lobo, malutong yung covering niya, puputok. So, iba yung aneurysm sa sinasabi yung vascular yung obstruction. Iba yun, di ba? Kasi aneurysm talagang lumobo. Yung obstruction, yung daan, masikip lang, hindi lang makadaan yun doon kasi may bara. Wala naman yung aneurysm yun eh. Ganun lang. Pero kung halimbawa, yung pinakadulo, yung maliit na ugat, dahil sa maliit lang talaga siya at hindi niya kayanan ng pressure, parang singaw lang yun. Pumutok sa dulo. Masyadong manipis. Kung sa high blood pressure, iba rin yung sa heart attack, iba rin yung sa yung heart attack naman is caused by one of two things. Okay? It's either karamihan yan is insufficient blood supply to the heart muscle. Ibig sabihin yan, yung dumadaloy na dugo sa heart muscle kulang, insufficient. Bakit? Pwedeng masikip yung mga ugat, arteries. Okay? Cardiovascular insufficiency. pag sa heart yon. Sa heart yon. Pag sa brain, insufficiency din, pero cerebrovascular. cerebro at cardio, yun. Yun. Kasi dalawa. cerebro, heart, brain. Cardio, sa heart. So, yan yung sinasabi natin kanina. Lahat ng... yung cerebro, iba rin sa aneurysm yun o parehas lang? Hindi. Ang isang cause ng cerebrovascular accident is an aneurysm. Ganon. Okay. So, kung meron kang cerebrovascular accident, ibig sabihin yan, yung ugat sa utak mo nagkaroon ng singaw, ng dugo. Ano ang nangyari doon? Pumutok yung aneurysm o pumutok lang yung ugat na wala namang aneurysm? Pwede mangyari yun. Kasi kapag ka... O kaya nagbara. Kapag ka nagkaroon na atake, tapos sasabihin nila kaagad, aneurysm. Hindi pa nila alam kung ano talaga ang CVA or aneurysm or what. Aneurysm, madadiagnose mo lang yan, autopsy. O MRI. Hindi mo makikita yan pag hinimatay ang tao. Pag nakita mo, nakailatag na doon sa paano mo sasabihin niya aneurysm yan? Well, antimano. Kung itong tao nagpa-check up dati at nagpa-MRI at nakita sa CT or MRI na meron talaga aneurysm yan, tapos namatay, alam pala naman tao may aneurysm na yan. Kaya biglang pumutok na. Yan na, natuluyan na. Okay. Yan ang sinasabi. So yung aneurysm, kapag ka anxiety ka, doon din. May connection yan. No, kung meron ka, kung known ang aneurysm, ibig sabihin, na-diagnose ka na. Kasi marami ng incidentally na-diagnose. Na, di ba? Katulad na sabi mo kanina, frequent headache. Laging sumasakit ang ulo na meron siyang, alam na natin meron siyang hypertension. So, isasubmit ka sa CT scan or yung MRI para ma-check kung ano yung nag-cause ng headache mo. Kung incidentally nakita nga meron kang aneurysm, gano'n yun.
So sasabihin sa'yo, walking time bomb ka. Ingatan mo yung So blood pressure mo. madadiagnose yung aneurysm, Madadiagnose mo yan by yung diagnostic procedure katulad na CT scan or MRI. Nakikita yon. So kung usually incidentally lang yon. Ibig sabihin yan, hindi natin alam na meron ka, pero dahil sa CT nakita, alam na natin na meron kang aneurysm, delikado ka. Kailangan ingatan mo yung lifestyle mo ngayon kasi hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng mataas ang blood pressure mo at puputok yung aneurysm mo. Ganun yan. Kapag ka nagpa-check up ka at nalaman mo na mayroon kang aneurysm, siyempre, magkakaroon ka ng ano dyan. Nawala ka. Problema. parang ihahanda mo ng punerarya mo. Parang gano'n. Ay, hindi. Ayun nga. Mas aggravating ano yun. Yes, correct. Anxiety producing yon. Talaga mag-aalala ka, paano ito ngayon? Bigla, walking time bomb pala ako. Yun. Medyo very careless ako sa aking lifestyle. Ganon. Laging umiinom, nagsisigarilyo, yun. So, walking time bomb ka. O sa ngayon, bibigyan ka ngayon ng option ng cardio o cerebrovascular surgeon. Okay. CBA at parehas na CBA ata eh. Cerebrovascular and cardiovascular. Oo, tama. Pareho. Pareho abbreviation eh. Okay, yun. Alam mo na nga, meron kang aneurysm. Mahina na, talagang may lobo doon sa ugat mo. Anong medical management yan? Surgical na yan eh. Paano mo maaayusin yung lobo? Surgery na yan. Anong kanon? Pagkakaiba doon sa sinasabing carotid? Carotid conditor. Carotid is yung ugat. Carotid, ibig sabihin yung ugat dito sa leeg natin, yung pinakamalaking branch ng aorta. Yung aorta, yung pinakamalaki galing sa puso. Magkukos din yun ng aneurysm o ano? Hindi, yan ang isang ugat. Ang pangalan niya, the carotid artery. Yung carotid artery comes from the aorta. Kasi sa aorta may 3 branches yan eh. Ang isa sa mga unang 3 branch is the carotid artery. Yan yung umaakyat sa utak. Delikado rin yun. Hindi, yan ang ugat. Okay? Yung carotid artery aakyat sa utak, magsasanga din yun. Yung sanga ng carotid artery, maliliit din na artery yun. Iba-ibang pangalan din yun. So, paliit ng paliit yung artery. So, isa sa mga artery na yan, pwedeng sa aorta may aneurysm, pwedeng carotid aneurysm, pwedeng yung ibang artery sa utak na magkaroon ng aneurysm. Aneurysm can happen anywhere eh. Meron ding stomach aneurysm. Ayun. Magandang tanong din yun. Okay. Kasi yung aorta, abdominal aorta, yung thoracic aorta, galing sa puso, pupunta sa thorax, dito sa may tapos yung tuloy-tuloy, malaking tubo yan, pababa, abdominal aorta. Kaya pala, kung minsan yung mga inaatake sa puso, sa tiyan muna tinitira. Naninigas yung kanilang tiyan eh. Parang bloated. So yung abdominal aorta naman, may classmate talaga akong gano'n. Incidentally, sabi ko sumasakit ang tiyan niya. Bakit laging? Wala naman siyang UTI, walang kidney problem, etc. Okay naman ang lifestyle. Nung na-exam siya, diagnostic, nakita meron siyang abdominal aneurysm. Okay. Yun. So, buti na lang, incidentally nakita na operahan, natanggal na-remedyo yung aneurysm na hindi na puputok. Ugat yun, ano? Ugat yun. Yung artery yan na nilagyan ng kung ano man ang nilagay doon, stent, kasi yung mga nilalagyan ng suporta sa loob para hindi lolobo uli. Ganun yun. Bakit yung mga ibang dumaan sa heart bypass operation, kinukuha yung sa may ugat ng binti? Kasi yan ang pwedeng gawin. Bakit naman? Kasi yung bakit hindi kukunin sa ibang tao? Kasi yung compatibility ng ugat mo, compatible sa sarili mong katawan. Hindi siya iba. Ganun yun. So, yung ugat na walang sakit, yung vein,
Hindi artery yan, vein yun. Kinukuha sa mga ano na hindi naman kailangan sa mga hita, sa binti. Hindi kailangan yun, pero malaki yun. Hindi naman varicose vein yun. Pwedeng, hindi na dapat varicose kasi unhealthy ang varicose eh. Paikot-ikot yung varicose. Okay. Ang kukunin ng mga doktor doon sa yung hindi, yung diretso, yung walang diferensya, itatanim doon sa puso para daanan lang, bypass. Yun, yung daanan ng dugo from one place to another para makadaloy ang dugo papunta Kaya doon sa puso. tinatawag na heart bypass. Heart bypass surgery. Ang ano ibina-bypass niya? Yung obstruction, Yung daanan. o ano ang bypass? Yung bypass mo yung daan, traffic. Para maluwag yung traffic, may bypass mo yung daan. Hindi ka na dadaan sa bayan, dadaan ka sa paikot na maluwag. Parang ditor. Ditor. Ayun, yan din sa puso, may lugar ng barado. Iba-bypass yung barado. From yung hindi barado, papunta doon sa lugar na kailangan, yun ang bypass. Kasi kapag ka doon ka dumaan, nag-clog ang traffic, wala na. Bypass mo na. Oh. Oh. So, ilang bypass ang pwedeng sa puso? Okay. 5 ugat yan eh, 5. O kaya kasi sinabi, pag na-diagnose ka na merong Kaya barado pala sa may puso mo, triple bypass, may quadruple. pag na-atake ka minsan, swerte pag nabuhay ka. Pag na-atake ka sa puso, nakita na heart attack ka, dinadiagnose ng doktor. O kasi bumara yung isa sa 5. O pero nakita na namin, meron pang 2 na malapit na magbara. Ay yung 2 okay pa. Yung 3 delikado. O gawin natin triple bypass. Yung 2 okay na, yung 3 iba-bypass na natin para wala ng traffic. Ganun yun. O meron taong swerte na naramdaman lang laging sumasakit ang dibdib. Nung sa diagnosis, MRI, uy, 5 barado na. O, 5 bypass. So ano ang cause ng pagbara ng ugat? Ayan, itong hypertension. Yun. At saka, yung mga lifestyle, yung mga sobrang kain ng maalat, nag-iipon yung taba-taba sa loob ng ugat, nagbabara-bara, yun ang yung chronic na accumulation of cholesterol, plaques, etc., sira yung muscle, etc., yun ang papunta dun sa hypertension na nagbabara ng mga ugat. Okay. Ganon. So ano ang maitutulong ng ikarma sa mga baradong ugat, Dok? So yung cause ng yung pagbabara is chronic accumulation of cholesterol, plaques, etc. Okay? So ito, ang ginagawa na ikarma is a continuous control of yung mga accumulation of yung lipids, fats, cholesterol, etc. na nagkukos ng bara ng ugat. Okay? Antioxidation ang ginagawa ng ikarma. Ang cause ng deposition ng cholesterol sa ugat is damage. Oxidative damage ng sa loob ng ugat. Yung oxidative, ibig sabihin niya kinakalawang yung sa loob ng ugat mo. Pag kinakalawang sa loob ng ugat mo, doon nagtatanim ang patsi-patsi ng cholesterol. Para bang anong tawag doon? Yung minamasilya ang sa loob. Dinasugatan sa loob. Ang katawan mo, kala niya remedyo, imasilya na lang natin yung nasira. Kumbaga, binubulkanize. Ayun, yun. Magandang term din yun. Binobulkanize sa loob ng sarili mong katawan. Katawan mo kasi, sabi mo, merong singaw doon sa ugat. Kailangan natin i-vulcanize yan. Ano pang-vulcanize natin? Cholesterol. Tatapalan niya ng cholesterol, lahat ng sira. Pagtapal niya sa loob ng cholesterol, ng ugat, pasikip ng sa loob. Ay di wala marami ka ng vulcanizing doon sa loob ng ugat mo, wala nang daanan ng dugo. Etong ikarma naman, sabihin niya, hindi vulcanizing yan. Tanggalin na natin ng kalawang para makadaloy ang dugo. Yun, antioxidation yun. Prevention of... Yung mga corroded na ano... Yun, lilinisin. Okay. Yun ang sinasabi ko sa yung alternative, long term, uminom kayo ng antioxidants tuloy-tuloy, araw-araw, taon-taon at mabagal mag-develop yung bara ng ugat. Yun. So yung barado na, pwede pang linisin yan. Pero kung hindi nyo umpisahan, tuloy-tuloy nang magbabara yun. Yan. So yan ang sinasabi natin, yung dulo-dulong sa terminal sa kidney disease. Nakikita natin dyan. Paano nangyari yun? Hindi na nagda-dialysis. So paano ito maapektuhan yung kidney? Paano ka magkakaroon ng kidney disease dito sa
hypertension or high blood pressure? Kasi pag high blood pressure, di ba sabi ko kanina pa, sinasabi ko, ang hypertension, chronic, is continuous destruction ng small arteries. Yung small arteries, meron din sa kidney yon. So continuous destruction of small arteries going to the kidney will create a hypertensive condition dito sa kidney, hindi makadaloy ng tama yung dugo para masala. Yun. So chronic kidney disease destroys yung kidney arteries and then causes yung symptoms ng insufficient filtration ng kidney. Yan ang chronic kidney disease. Yun yan. So paano natin pabababain ang ating blood pressure? Well, maraming factors yan eh. Depende sa cause ng blood pressure. Pwedeng may heart problem, may cardiovascular problem, merong hormone problem. It's a combination of different things. Kailangan, basically, una, lifestyle, reduce stress, proper eating, and exercise. Yan yung mga main components ng ating alternative medicine sinasabi natin dito. Paano natin mapapababa yung blood pressure natin? Kung meron kang hypertension, diagnose ka, inom kayo ng gamot na sinabi ng doktor, tuloy-tuloy yan eh. Walang break yan, walang lunch break yun. Maintenance talaga. Every morning. Kasi merong gamot na sinasabi ng doktor, talagang kailangan parte yan ng almusal mo. Inumin mo tuwing umaga. Bago ka kakain. Bago kakain kasi may mga gamot na pwedeng bago, pwedeng during, pwedeng after. Ganon. Sundan niya lang yung doktor. Pero ito, hindi ito utos ng isang linggo lang. Pagkatapos ng isang linggo, tigil mo na. Hindi. Pag sinabi ka na hypertensive ka na, na-diagnose ka na, maintenance, araw-araw yan. Baka kailangan nga lifetime yan eh. Mayroon din silang binibigay na mga aspirin. Well, yan. Ang purpose ng aspirin, controversial yan. Bakit ang aspirin? Ang role ng aspirin is an anticoagulant. Okay. Bakit anticoagulant? Kasi yung dugo natin, paminsan nagbubuo-buo. So, kaya pinalalasaw. Ano nagpapabuo ng dugo? Yung platelet. Ang platelet, basta may sugat ka, i-stimulate niyan para magbara yung dugo, magbubuo para ibara yung singaw ng dugo. Yun ang trabaho ng platelet. Ngayon, ang gagawin ng aspirin, padudulasin niya yung platelet. Yun. Para ilulubricate yung platelet, para hindi magdikit-dikit, para hindi magkaroon ng clot. Kasi kung clotting tendency ka, kung malaki ang clot mo at masikip na yung ugat mo sa puso, nagbara doon, heart attack nang abutin mo. Okay. So yan ang role ng aspirin, anticoagulant, na tuloy-tuloy lang yan. Pero may mga research din kasi, kaya hindi na tinuloy yon. Iniiwasan na ng mga doktor yung aspirin. Dahil marami sila na-discover na masama palang effect ng aspirin din kung tuloy-tuloy. Pero pwede rin, binabantayan lang. Okay. Mayroon pong ginawang pag-aaral noong 2005 ng Department of Science and Technology na ito ay na-publish sa Acta Medical Philippines. Ito ay tungkol sa ikarma. Ano po yung napag-aralan dito? Ano po ang lumalabas dito, Doc? Well, ito nga ang DOST, Department of Science and Technology, continuous sila sa mga research ganyan eh. Meron itong mga government-supported na projects na pinag-aaralan talaga ang mga katulad ng herbal medicine, herbal products. Itong yung mga malunggay, mga ampalaya, yung mga sinasabi ng mga herbularyo na mabisa makagamot. Okay? So ito, dati mga ninuno natin, mga albularyo, gumagamit din sila ng nara extract. So nalaman din ng DOST yun. So tingnan natin, sabi ko, saan ginagamit ito? Ginagamit daw sa high blood. So ito si DOST, gumawa sila ng project. Binigay itong project sa mga researcher. Napag-aralan din nila noong 2005
binigay sa mga hypertensive at nakita nila after yung research, ang conclusion ng research is nakakatulong talaga ito sa hypertension. Ganun yan. So yung mga studies na yan, yan yung mga pasyenteng ginagamit. Wala na ibang ginagamit kung hindi itong product nito. So na-prove nila after yung kanilang time na yung experiment na bumaba ang blood pressure nito ng mga subjects na ginamit nila. Okay, may tanong dito. Totoo ba ang kasabihan na nakakababa ng high blood ang sex? Yes. In what way? In what way? Well, ito nga. yung sagot ko sa mga directly. Kasi may magtanong marami pang paikot-ikot na yan. Hindi, sabihin ko sa yes. Pero hindi ko sinasabi mag-sex kayo. No? Hindi, kasi ang mechanism ng sex is endorphinating. Yung lagi natin ginagamit. Endorphinating, when you reach a stage of endorphin, yung endorphin is the hormone that relaxes all of the muscles of the body. Relax na relax ka. Hanggang sa parang comatose ka, makakatulog ka talaga. Okay, the effect of endorphination, yung produced by yung the happiness hormone, satisfying hormone, relaxes all of the muscles in your body, including the cardiovascular muscles. So, reducing the cardiovascular muscle tension will directly reduce your blood pressure. Pero ito, temporary lang ito. Ganun yan. Okay? Ang danger naman, kabila, lagi sinasabi ko, your blood vessel muscles will be relaxed temporarily. Okay? Bigla ito, ha? O, anong bad effect nun? Kung laging maganda. Kung meron ka pa talagang heart condition, biglang lumuwag lahat ng blood vessels sa heart attack din ang abutin mo. O, di ba? Overexcitement na. O yun, may mga doon sa mga tatanda, ina-atake na lang doon sa after the act Bakit? Kasi biglang nag-relax lahat ng bagsak ang blood pressure, bigla na hindi kaya ng puso. So wala, hindi nakarating ng dugo sa heart. Insufficient blood pressure. So yan. So, yan, yung direct, will sex lower your blood pressure. Pero yes. anong pinaka the best time na gawa ka ng intercourse ka? Madaling araw, gabi, or what? Hindi, after warm-up. Hindi, serious talaga. Sabi ko, huwag kayong bigla-biglang mga kilos na ganyan without yung proper, yung advice, notification. Yung exercise mismo, jogging umaga, yung mismo magbabawas ka sa umaga, pwede ka mamatay doon kasi bigla Yun. After a whole weekend na wala kang ginawa, tapos biglang sa Monday morning, pinilit mo, atakihin ka. So yan ang sinasabi ko. Be careful when you have cardiovascular problems, when yung activity pabigla-bigla. Kung may karamdaman ka, hindi basta-basta yun, kailangan mo rin maggamot. Kung mataas ang blood pressure mo, di ba bababa lahat yun? Bababa ang blood pressure mo. Yung sudden lowering of blood pressure can have serious effects. Ayun. Sudden increase ang blood pressure can have serious effects. So, yung sabi ko, everything in moderation, dahan-dahan lang. So, ibig sabihin nun, kung ups and down, magkakaroon talaga ng ito yung continuity ng exercise. Ibig sabihin yung continuity is a big factor. Kasi kung cyclist ka, continue every day cycling ka, ay maganda yun, everyday ka. Pero kung cycling ka 1 month, tumigil ka ng 1 year, tapos mag-cycling ka uli, delikado yun. Ganon. Kailangan yung consistent, persistent na gano'n yan. Kung sabihin mo na, ang tanong kanina, ang sex ba pwedeng magpababa ng blood? Yes, pwede. Pero kung hindi ka nag-sex for 1 whole year, biglang mag-sex ka, baka mamatay ka. Yan ang point Magiging DOT, died on top. Yun. Bakit nagkakaroon ng gano'n, yung died on top? Yan na, sudden change of yung blood pressure na hindi naman nakakayanan ng body. Ganun yan So, it could be
physiologic. Talagang constrict ng blood vessels mo o masyado nag-relax ang blood vessels mo o kaya sa sobrang pagpapawis mo sa hirap ng ginawa mo para makarating ka, pinagpawis ka, nagkaroon ka ng electrolyte imbalance. Ang dami explanation na pwede natin gamitin dyan eh. Pero lahat ito medical. Paano malalaman ang totoo? Autopsy na lang yun. Ganun lang yun. Kung hypertensive ka, nagkakaroon din ba ito ng kwan na tinatawag nating erectile dysfunction? Yes. Anong cause ng erection? Ang erection is brought about by yung proper circulation. Ano nagpapatigas? Dugo. Dugo pumapasok doon sa ari ng lalaki at nagsasara. Nagsasara yung sphincter para hindi na lumabas. Ngayon, kung meron kang circulatory problem, ibig sabihin nyo, talagang barado na yung ugat mo sa ari mo. Barado na. Hindi mo ginagamit. O hindi nag-exercise. Hindi mo ginagamit talaga. Dead. Pati ugat niya, circulation, dead. Wala na. Yun erectile dysfunction. Okay. Ganon. So, hindi lang by misuse or no use. Yung regular exercise mo na lang can create na circulation doon sa ari mo para tuloy-tuloy naman ang function ng gano'n, ng mga ganong erectile dysfunction. Pero talagang yung karamihan, sabihin ko 90% ng mga erectile dysfunction, yung mga pasyente malalaki nyo, meron silang blood pressure problem. Ayun, maraming nakikinig sa atin dito. I-solve nyo yung blood pressure problem ninyo, mas solve yung erectile dysfunction ninyo. Gamit kayo ng mga gamot. Gamit kayo ng ikarma. Hindi ko lang sinasabi overnight ha. Ang sinasabi ko, gagamit ka ng ikarma for a long time. 3 months with proper nutrition exercise. Babalik yun. Ayun. Parang nara. Kasing tigas ng nara. Kasing ganda ng nara. Okay, so Benedict, bili ka na ng ikarma para hindi ito i-share mo kay Master Sarlo. Hindi ito makaya. Pag inipo mo, bagsak ka. Ito nara talaga, hipuin mo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, yung ano niya. Okay, so marami po talagang nagtatanong sa atin tungkol nga yan sa kung may enhancement daw itong nakakatulong itong enhancement nitong ikarma. Ito, bifold ang sasabihin ko sa inyo. Ito, puro medical. Ito, ini-research ko talaga ang mechanism ng ikarma. Hindi basta-basta ito na nahula-hula na sabi ko, hindi, lang yan business, lang, hindi. Sabi ko, medically researched and proven sa akin ito. 2, tatlo pa nga Una, it improves circulation. Importante yan sa yung erectile function. Pangalawa, it increases your activity energy level. Kung tumatayo naman mabadali ka naman pagod. Paano magayon? Hindi matatapos yun. So, kailangan erectile maganda. Energy meron kang ireserba. Kailangan balance yan. At saka long-term antioxidation, tuloy-tuloy na maintenance yan na tuloy-tuloy mo magkakaroon ng ganon. Hindi lang 1 linggo. Okay. Lang. Bakit, Doc, kadalasan maraming naatake sa madaling araw? Kasi biglang altered, biglang nag-change ang blood pressure. Ganun yan Madaling araw. Kadalasan sa banyo pa. Yan nga. Kasi yung sudden exertion, bigla mo na namang pinilit yung puso mo na gumalaw. Biglang pinilit mo ang something na, teka, para bang diesel. Hindi mag-i-start yan kagad. Painitin mo muna ang diesel. Yun, ang katawan natin ganun din. Kaya nga sa exercise, etc., pag hindi ka nag-warm up, pulikat, damage to muscle ang abutin mo. Same is the heart. If you don't warm the heart, you will cause damage to the heart. Ang dulo nun is heart attack. Ano lang. Pero if your heart has been inactive for 1 whole year, biglang binilit mo, same day, magre-reklamo yung puso mo hanggang sasabihin niya, ayoko na. Kasi kung minsan, kadalasan pag nagbabawas Yes, correct. Kasi ihiman o agdudumi man. You came from a sleeping state. You came from a state na tulog, pati muscle mo tulog, yung circulation mo tulog.
bigla mo pipilitan ng gigisingin. Ganun yan eh. Okay. So, anong gagawin mo pagkagising mo na ganyan? Isang aggravating factor na madalas din. Oho. Okay? Yung bowel movement ng pasyenteng ito na inatake sa umaga, very poor for the past month. Constipated eh. Anong effort? Tapos biglang ilalabas niya lahat. Anong effort mo ng constipation versus malambot ang dumi mo? Yung malambot ang dumi mo, kahit na may heart condition, kusa na lang babagsak yun. Walang effort eh. Etong hindi ka nagbabawas ng regular, parang nagtutulok ka ng kwantroso na palabas. Gumagano ka. Ay grabe, magano ka, mag-iiri ka ng kala mo lindol ang kailangan mong gawin dyan. Bilo pa. Ay, well, grabe ang strain yan sa cardiovascular system yan. So, yan ang sinasabi kong dangers ng one. Kaya i-explain ko sa mga tao, yung mga connected factors din sa yung health concerns. There are things na kailangan mong gawin to yung lifestyle mo as an aged senior person na meron kang cardiac condition. Ganun yan eh. So, paano makakatulong itong ikarma sa bowel movement? Uy, ikaw, alam mo. Alam ko. Alam niya. Marami nakakaalam na sinasabi nila, after using ikarma, 1 week pa lang, ay, ang ganda na naman ang bowel movement ko. Well, the simple, yan na lang. Improve mo yung bowel movement. Kung every other day ka, after 2 days, alam mo, masama na yun. Ang the best is 3 times a day. Malalasong ka na kung... Okay na yung once a day. Kung once a day, soft, easy bowel movement, your health will improve 50%. Ganun simple ang sasabihin ko. Yun na lang, yung bowel movement every. Ihantulad ko din sa the garbage collection. Pag hindi pinik up mo yung basura mo na isang araw, galit eh. Galit ka na eh. Kasi nakatambak na doon sa harapan mo eh. Mabaho na. Ganon. So yan, gawin mo yung garbage elimination mo every day. Magbabago yung lahat ng yung health condition mo. Ganun lang. Simple. Yun. So, nakakatulong yan sa bowel movement itong ikarma. Marami nang nagbibigay ng testimonya, si Mrs. Rodas. Ako mismo, kapag gising mo ng madaling araw, yun na kagad ang inaano ko para... Yan ang sinasabi ko sa mga users ng ikarma. Compare your life 1 year on ikarma with your previous 1 year without ikarma. Kasi pag hindi ka... Marami nagbago. Papasok ka ng opisina, kung hindi ka nakapagbawas, uneasy ka eh. Uneasy ka, anxious ka, anxiety ka, mataas ang adrenaline mo, tataas ang blood pressure mo, tataas ang blood sugar mo. Chain reaction na yan eh. Pero yung unang-unang ginawa mo sa araw, importante, ay buong araw ka, kumpante ka, relax ka, wala ka naman, okay yung sugar mo, okay yung tension mo, hindi ka nag-worry. Yun ang, yan ang dapat na creation mo every day. Kung ma-create mo yun every day, ay, magdadagdag ng 10 taon sa buhay mo. Ayun. So, well taken na raw. Sabi ni na Raimundo Dizon, si Iber Dizon, puro Dizon ngayon ito si Miriam Bulataw, Roberto Nemer, Master Sarlo Gonzales, si Manong Ben Hubillanos, Mr. Ben Joby, pinsan ni Konito, si Cecil. Okay. Ayan. Si Cecil, ikarma user yan. Ayan, kita rin kami nung isang araw. Sabi niya, ay iba talaga ang buhay niya ng on ikarma versus yung buhay niya off ikarma. Kaya lang, kung minsan, bumabalik sa mga lifestyle niya kung nakakalimutan din niya yung mag-ikarma. Si Lawrence Nahira, ayun, na-mention na natin kanina si Nida Obispo ng San Diego, California, si Benedict Dumayas at yung mga ibang listeners natin na nakikinig lang sa radio at sa kanilang mga sasakyan. Hopefully at nabigyan na naman kayo ng magandang paliwanag ni Dr. Glenn Soriano at subukan ninyong mag-ikarma. Wala pong mawawala sa inyo. Marami po kayong benepisyong makukuha dyan. Meron mawawala. Sakit. Mawawala yung sakit. Wow. At pira na rin. Pero minimal lang yun. Yes. Okay. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Sa amigo yo, your one and all in the morning.
Sa ngalan ni Dr. Glenn Soriano, kami po ay nag-iikarma, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Mga kagwanson, ready